Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday mga lodi, grabe. Tapos lang kasi ng the Game Awards mga idol, pinanood natin. Nagabang tayo ng malupit dahil ilalabas dun yung last DLC ng Tekken 8. At ayun, nilabas nga at bad trip ako. Walang kakwenta-kwenta. Puta ragis yan, walang kwenta. Madrip ako kanina. Sabi ko, niyan, sino na naman yan? Sabi ko kay Harada, no, yung gumawa ng Tekken. Ano na naman kalokohan yung pinagagawaan nyo sa aking paboritong laro? Sabi ko, mga idol, no, si Clive, no, yung lumabas. Ito, si Clive ng Final Fantasy 16, di ba? Anong kinalaman yan sa Tekken? Sino yan? Sinoktis na yung may noktis na ng Tekken 7 eh. Alam niyo, ang dami naghihintay ng karakter ng Final Fantasy sa Tekken 8, pero hindi ito. Ang hinihintay nila si Tifa. Si Bart Simpson. Si Tifa, di ba? Pero ito yung lumabas, nako, kakainis. Isipin nyo mga lodi. Alam nyo, isa sa mga reason kung ba't naging patok yung mismong Tekken franchise, yung Tekken dati, kasi ang ganda ng kanilang mga fighting style, no? Talagang pwedeng gawin ng tao, yung karate, taekwondo, si Warang, si Bruce Lee, di ba? Si Lo, si Jackie Chan, si Lei Wulong, wrestling, boxing, di ba? Si Steve. So, yung magagandang fighting style. Tapos si Lydia Sobieska, yung kata, 'di ba? Sobrang ganda nung karate. Tapos si Ping, 'di ba? Yung mga magagandang fighting style, si Ip Man, si Leroy, 'di ba? Anong gagawin nito? Anong gagawin nito dito, mga lodi? Nang iispada lang, may mga apoy-apoy pang panira to, 'di ba? Bugbog yung mga tao diyan. Hindi. Wala, ganun talaga eh. Alam niyo yung reaksyon ko sa si Fighting GM. Ganito yung reaksyon ko nung pinanood ko yan. Asan na si Fighting GM? Ito. Pause lang natin. Ganito yung reaksyon ko nung nakita ko yung Tekken. Nagkakape pa ako, mga idol. Nag-almusal ako kanina eh. Nung pinanood ko to. Ayan. Pakinggan nyo yung si Fighting GM. Ganyan yung reaksyon ko kanina eh. What? You put Clive in Tekken? Come on now. Why? Why did you put him in Tekken? No. Why, bro? No. Yo, why did you put this motherfucking Tekken, son? Ganyan ako kanina, kausap ko si boss eh. Boss, ba't ganoon? Sino to? Hindi ko to kilala. Why, son? Yo, I'm done, bro. Why out of all characters, bro? Why did you do this, bro? No. Oh my God, son. Ganyan ako kanina, mga lodi. Hindi ko matanggap eh. Nahanap ko si Lei. Yan, si Lei Wulong. Yung gusto ko ngayon, wala pa siya sa Tekken 8. Kaya yung umasa ako, sabi ko, hindi, may i-announce pa yung Season 2. Tingnan natin anong si Season 2, tapos papakita yung mga DLC. Puta, wala. Nakakaasar. Ang aga ko pa gumising. Tapos ganyan lang ipapakita. Walang silbi. Inis na ako, di boss eh. Tumahimik ka na nga dyan, ang kulit mo rin eh. Wala ka na magagawa eh. Nakakainis ang puta ragis siya, no? So, ayan, puro kabaklaan na yung pumapasok sa Tekken ngayon, nabibisit na ako. Nagbalita na tayo sa kay Panot na to, si Jim Kramer. Dito muna tayo. Yung chart natin, mga idol, kanina na gano'n pa siya, na 102.5, no? $102,500, mga idol. Tapos, nag-drop siya ng 99. Sipin nyo, bumaba siya ng 99, mga lodi. Under ng 100, mga lods, no? So, babalik-balik lang tayo dyan. Kung titignan nyo sa 15 minutes natin, ayan,
no? Nag-90 pa tayo dito. Ito yung nag-drop tayo ng malala, oh. Oh, 'di ba? Nag-drop tayo ng malala nung 6. Ayan. Tapos nag-104 and then nag-100, nag-99, nag-100. So pabalik-balik lang tayo sa diyan mga idol. So pati sa XRP ganun din, no? Ayan, nasa $2. Tapos magiging 2.2, 2.3. Etong ating market cap ng Tether tsaka ng XRP, pabalik-balik lang sila diyan. No, aangat yung XRP, bababa yung Tether, aangat yung XRP. Nagbabalik-balik lang sila kasi halos magkapares lang sila, oh. No? So, ang nangyayari ngayon mga idol, para lang sa akin to, sa tingin ko, binibigyan tayo ng last chance, no? Yan, para bumodega. No, kahapon, kagabi, nag-trade ako, 3 trade. Talo nung una. Tapos yung pangalawa, nabawi ko yung talo ko and then nanalo ako ng yung pangatlo, panalo lang ako $20. Tapos nilagay ko na sa XRP, tapos natulog na ako kasi gabi na yun eh. Tulog na ako. So mamaya, tatry natin mag-trade ulit gabi, mga alas 8, siguro alas 9 mag-i-start ako. Kasi doon nagiging magalaw yung market eh. No, pag gabi kasi ganun yung gising ng mga taga-US eh. Bukas ng mga something eh. So tatry natin mamaya pero hindi ako sure. Pero kung mananalo ako mamaya, siguro hindi bubudega ako na lang ulit sa XRP. Puro ganun naman ginagawa ko mga idol kasi nung nakaraan sa Doge, 'di ba? So ngayon sa XRP naman. Kaya lang kasi kagabi, wala 20 lang na panalo na natin eh. So wala, muntik pa nga ako matalo eh. Makakabawi pa sana ako kaya lang natulog na ako eh. Tulog na ako. Gabi na, bukas naman. Kasi nga alam ko maaga ako magigising dahil sa panonoorin ko yung game award eh. Naabangan ko yung character, tas ayun lang pala ipapakita. Taragis talaga yun, nakakabahan talaga. So ayan. Ito na, no, mag-news na tayo. So si Jim Cramer, mga lodi, nagkaroon siya ng chance na tanungin o interviewin si Donald Trump. No, sabi niya, should people buy more stocks? Sabi dito ni sige, pakinggan natin. Kasi tinroll siya ni Trump eh. Sabi ni Trump, parang sinabi niya, hindi ko naman alam kung alam ko naman sabi niya ulitin ko. Alam ko na nagtataas baba yung market, pero hindi ko alam kung kailan, parang ganon, no? Pero ikaw yung nakakaalam, sabi niya, you know that better than anybody in the world, di ba? Ikaw nga yung leading kung paano tumataas tsaka bumababa yung market, sabi ni Trump. Ang ulit din ni Trump, pakinggan natin. I know you've got a ton of things to do, but what can you say to the working person who owns stocks? Should they buy more stock? Well, I don't want to get into a situation where they do and we have a dip or something, because that can always happen. You know that better than anybody in the world, probably. I think you're the leading authority in going up and going down, but you always end up. He always ends up. That's the good news. But hindi naman it always ends up eh. It always came down eh. Ayun sabi, no? Basag si Jim eh. Jim Saborit eh. Ayan na. Tapos, eto naman. So, lumabas ulit, no, yung mga sama ng loob ng mga government official kay Gary Gensler. Sabi dito ni Congressman Tom Emmer, Gary Gensler has destroyed the SEC's reputation with his failed regulation by enforcement approach. Alam nyo, hindi na talaga makapaghintay yung mga tao na ayaw pa kasi bumaba nito ni Gary Gensler mga idol Talagang ewan ko, may hinihintay niya pa ata yung Christmas bonus niya Hindi pa bumababa, ayaw pa umalis. Mga idol, no? So ang dami nang nagta-trash talk sa kanya. Ultimo si Elon Musk. Tin-trash talk na siya. Sabi dito, Elon Musk says the SEC is another weaponized institution doing political dirty work. Sabi dito ni Elon Musk kay Gary Gensler, Chiquito Gensler. Ayan, no? At ito na lang yung bagong karakter sa Tekken, si Gary Gensler. Nung babato ng dollar. Ayan. No? Grabe, nagalit. Pero, eto na yung inaabangan ng lahat, no? May hawak na si Trump, meron siyang malupit na green candle, no? Pump yan. US President-elect Trump says he will be doing something great
with crypto, no? Ano bang inaasahan natin diyan, no? Gagawin ba niyang US reserve yung Bitcoin? Grabe 'yun. Alam nyo, yun yung isa pinakamabigat yun pag ginawa ni Trump yun. Ang tindi nun, mga lodi. Lilipad talaga tayo pag nangyari yun, mga idol, no? So, hindi naman kailasa lahat na si Trump yung talagang pro-crypto na naging president. First time ever yan, mga idol, na may nagkaroon ng talagang ina-announce, no, na talagang pro-crypto siya, yung president ng US, no? First time yan. Kaya imagine kung ano mangyayari pag-upo ni Trump. Mga idol, anong mangyayari sa mga crypto kung uupo is pro-crypto tapos mawawala to, no? Ilang taon, mga idol, no? Imagine ilang taong tinik sa lalamunan ng crypto to si Gary Gensler, ilang taon. Pero kahit na may tinik sa lalamunan, nakaabot tayo ng $100,000 yung Bitcoin. Isipin nyo pag nawala na to, tapos ang pumalit is pro-crypto pa. 'Di ba? Isipin nyo yun, hanggang saan na tayo pupunta? Baka sa Mars na, si Elon Musk na mamumuno doon. 'Di ba? Grabe yung mangyayari sa atin. So, iniintay natin yan, mga lodi. Eto, isa sa mga hindi, mamaya na, ito muna. Pinakamalupit na news natin yun, mga idol, Eto, mga lodi, no? XRP transaction versus Sol, mga idol, no? So, ito yung transaction na ganito kabilis. Yun ang nangyayari kapag nagtatransact daw ang XRP, at ito naman sa Solana. Currently, XRP is doing more transactions than Ethereum, Solana, and Bitcoin combined. Isipin nyo, combined. Mga lodi, mas mabilis pa rin yung XRP, mga idol, no? So, hindi ko alam yan. Inaano lang natin yan, news lang natin, mga idol, no? At eto naman, kasi nga may mga nagtatanong. At sinasabi din naman natin to na yung RLUSD, kasi sabi natin, pag titignan nyo yung mga news sa mga crypto influencer, mga idol, ang lagi nilang sa XRP, yung RLUSD. Mga idol, no? Lagi nilang inaan yan na malapit na. Diba? So, ayan, no? RLUSD, breakout. Pag napunta yung RLUSD, yayaman na kayo. Ayan. Pag lumabas daw. So, check natin. Ano bang meron? Ano bang meron sa RLUSD, mga lodi? Meron bang mababurn na XRP pag meron transaction? So, sinagot yan ni Good Morning Crypto. Sabi kasi dito, is XRP burned when sending RLUSD on the XRP ledger? The answer is yes, mga idol. No? Yes po. Ayan. Is XRP burned when sending RLUSD on the XRP ledger? Ang sagot po ay yes. XRP is burned when sending RLUSD on the XRP ledger. Each transaction on the XRP ledger, including those involving RLUSD, incurs a small transaction fee in XRP. Yan, which is then permanently removed from circulation. So, permanently removed na po, no? This mechanism is designed to protect the network from spam and denial of service attacks by making transactions slightly costly. No? The exact amount burned per transaction is minimal. Typically around 0.401 XRP, 10 drops, but this can increase based on network load. So ang pinaka bilang po ng XRP natin is 100 billion, no? At 52 billion ay yun yung nasa circulating supply natin ngayon, no? Yung umiikot ngayon is 52 billion. And yung kalahati nun o yung 48 something is nasa escrow, mga lodi, no? So isipin nyo, ang gagamit ng RLUSD at ng XRP is global kasi cross-border payment po ang ating XRP, ang pinaka-utility niyan, 'di ba? So buong mundo. So isipin nyo, every transaction na burn yung XRP at ang gumagamit is buong mundo. Gaano kabilis maubos yung 100 billion, mga lodi? Baka mabilis lang 'yun. 'Di ba? Kasi buong mundo yung gumagamit, mga idol. So gaano katagal bago umabot ng 10,000 XRP ang isang XRP? Diba? This information supported by the design of the XRP ledger transaction cost mechanism, where even transactions involving other assets like RLUSD still require a fee in XRP. So hindi lang XRP, no, yung RLUSD nga. Poston X have also highlighted
this process indicating that each RLUSD transaction burns XRP, which could potentially lead to a significant amount of XRP being burned if RLUSD sees high transaction volume. So ayun na nga yun. Pag nagkaroon tayo ng malulupit na transaction volume sa RLUSD, ang nabe-burn is ay ang XRP. So ayun po sa mga nagtatanong, no? At ito na ang pinakamalupit na news natin, mga idol. Ito pinakamalupit na news natin. Tingnan nyo kung kailan to in-announce, pinost ni Elon Musk, no? 2018 pa. Sabi niya dito, I'm considering taking Tesla private at $420. Funding secured. So, eto, siguro miniment niya dito is joke lang kasi 'di ba alam niyo naman yung 420 yung sa weeds yan, ha? Sa Mary Jane, ha? So 420 pero mga Lodi, ngayon lang nangyari mga Lodi. Breaking. The holy number has been hit. No? $420 po, no, yung Tesla, mga idol, per share ata, no? Hindi ko alam. Basta yan. No? 420. Grabe yan. Ibig sabihin, yung sinabi ni Elon Musk dito noong 2018, nagkatotoo ngayon. Pero hindi lang yun ang pinakamalupit na news natin. Ang news natin ito sa XRP naman. Si David Schwartz, mga idol. Sabi niya rito, I'm taking XRP private at 420. Funding secured. So, ginaya niya rin, mga Lodi. Pero, sinabi niya to, February 2023, mga idol. So, na-predict niya ba? Ganun ba yung mangyayari? Although, sinabi niya na this is a joke, ganun din naman yung kay Elon Musk, eh. Di ba? So, aabot ba ng 420 ang ating XRP? Kailan kaya? Ngayon na ba? Ngayong 2025 ba to? Mga idol? So, ayan. Ayan, malulupit natin news ngayon. Ayan, malulupit, no? Ito, bago lang to, 40 minutes. Spot Bitcoin ETF have now seen inflows for 11 trading days in a row. The total inflows during that streak are over $4.8 billion. Grabe sila. Grabe yung mga grabe yung mga nag sa ETF, no? So titingnan natin kung ano maging epekto ng trading volume na yan sa Bitcoin mamayang gabi. Check natin yan, mga idol, no? Kung mararamdaman yan, mga lods, no? So grabe po ang ating ngayon. Alam nyo, tulad ng sinabi ko kanina or something, na binibigyan tayo ng chance para magkaroon ulit tayo ng o magbudega sa ating mga coins, mga Lodi, no? So, nasa inyo yan. Kung wala naman kayong pambodega, relax lang, no? Relax lang po tayo. Huwag kayong mag-panic sell, mag-panic buy kayo kapag meron kayong pera, no? Ganun lang 'yun, mga idol, no? So, mamaya hindi ako sure kung mag-trade ako kasi birthday ng aking pamangkin. Hindi ko alam kung anong oras kami makakauwi. So, 'yun lang, mga idol, no? Check natin ang ating mga coins ng Axie Infinity. So, ay mga Lodi, alam nyo, kakasabi ko lang kahapon eh. Marami pong nagpi-PM sa akin, no? Halos ang dami. Pati sa mga comment. May mga nag-aano sa akin, nagtatanong. Kaya nga, ang sinasabi ko nga, mga idol, dito na lang kayo sa comment section magtanong. Kasi nagsasagot ko naman kayo dito sa comment section. Na huwag nyo na ako i-PM. Kasi ang dami nyo eh. Kapag sinagot ko yung isa doon, magtatampo na yung iba. Hindi na sagutin. Ha? Ba't sagot mo yan? Ako hindi. O yung taas ng ron natin, 135 ba? Gravity si ron na. Pumapampa mga idol ha. Pero yung AXS natin, nakita nyo ba? Nalampasan na natin. Medyo negative 3.7. Ha? Pero mataas pa rin yan, 400. Kaso nag-500 na kasi yan eh. So, correction is the key. Ayan na. SLP natin, 0.30, no? Sumaw tayo 7 days. 0.34 ang mataas niya, no? Sa nung nakaraang 3 days, no? Ayan. Pixel. Pixel natin nag 15 pesos na 'to, tama ba? Oh, ayan, no. Oh, so ngayon 13 pesos, umabot pa siya ng 13.63. Mga idol, no? So, ayan. So, check na natin yung
Ay, nakita ko na naman tong chikitong character na to. Ngis lang ako dyan. Dapat, pag minalik nila si Lei Wulong, masaya na ako eh. Hindi ko na sila kukulitin. Mananahimik na lang ako at maglalaro, mga idol, no? Kaya lang, hindi nila binabalik eh. Balik niyo yung character ko. Alam niyo ba, si Lei Wulong, isa siya sa mga maraming moves, no? Command list ng Tekken 8, mga idol. Napakadami kasi dami niyang stunts eh. Meron siyang Dragon, Drunken, Mantis, diba? Madami siya. So, pag pinag-aralan ko yun dati, sobrang tagal kong pinag-aralan yun, tapos biglang hindi nasasali sa Tekken 8. Bad trip, di ba? So, enjoy akong laruin yung si Lei kasi syempre, ang ganda ng galawan niya. Tapos lasinggero pa siya. So, pares kami. So, kaya natutuwa ako sa kanya. So, ayan. Basahin na natin itong mga sutoy nating mga comment. Moonfield Torres, shoutout sa'yo, idol, no? Ayan, congrats first ka. Ayan, yung beam pumping gaming coin. So, yes, lahat po yan nagpa-pump, mga idol. No? Ayan po ang pinakamaganda sa bull run. Kahit saan ka tumaya, magpa-pump. Gawa ka ng collab kasama si Boss Robo. Alam, may yayain ako eh. Alam niyo, ang dami nagyaya ng collab sa akin ng mga content creator dati kahit ng panahon ng Axie. Kaya lang sinasabi ko, pas ako boss, ganyan, may yayain ako boss eh. Personal. Mas gusto ko lang ako lang mag-isa nagsasalita eh. Napaganda yung tawag sa'yo, idol. Ano ba yung tawag sa akin? Nakalimutan ko na. Paano ba gumana yung ledger, idol? Baka pwede gumawa ng custom ledger. Hindi yata kailangan meron kang unit. Si Elizabeth, shoutout sa'yo. Ito isa rin to sa mga nag-PM sa akin, no. Dito ka nalang magtanong, idol. No, ganun lang yun. Hindi ako hindi ako nag-tutorial. Marami naman tutorial dyan sa sa mga video sa YouTube eh. Ayan. Si Kuya Hal, shoutout sa'yo. Si Rastafelas, Lord, sa Tuesday na daw yung RLUSD, sabi ng mga nanga-hype. Ayan. Sa US, $100 isang XRP. Sana nga, no? Sana nga, mga idol. Kasi yung USDT, ginawa niya ng 100,000 yung Bitcoin eh. Tapos yung USDC, ginawa niya ng $4,000 yung yung Ethereum eh. Eh di yung RLUSD, gagawin niyang ilan yung XRP. So, hintayin natin kung ilan. Ulit talaga ng intro. More XRP pa, idol. Matagal ko ng intro yan, idol, Lover PH, nung Axie time pa. Joseph Berdin, shoutout sa'yo, idol. Si Laklak, araw-araw ka ng libangan ng tenga ko. Habang nagtatrabaho. Di ako naiinip, kakakinig sa mga crypto news mo. Ayan, si idol. Salamat sa'yo, Laklak ha. Palaklak naman. Si Robhal, boss, bakit boss ayaw sa game portal lipat ng SLP galing sa Axie? Lipat sa Ronin. Anong origin o classic? Ano mo, origin o classic? Pero sa akin, okay naman sa akin. Sa bagay, hindi pa kasi ako nagpo-portal eh, mga idol eh. Saan ba yung portal dito? To? Ilan ba yung origin ko? Pag sa origin. May coins ba ako sa origin? Wala ata. Sa classic. Ito. Sa classic, meron akong ayan o. Ba't wala ako sa origin? May SLP ako. Token. Token kasi, ayun. Nandito na pala. Kaya na. Origin token. Ayan. Sabi ko na nga po. Meron akong 4,000 SLP 4,300 SLP sa origin. Sa classic naman, ayan. Meron tayong AXS naman. So, ayan lang. Imamax mo lang yan. Ganun lang. Pwede naman Ayoko lang mag-transfer pa eh. Pwede naman, idol. Sana tayo? Ayun. Shoutout sa'yo, Robhal si Romualdo Saturno. Sana nga umabot. Congrats sa mga nakabili ng deep price at sa mga naka-long term. Antabay na lang at disiplina. Dapat wala kang emosyon tumaas o bumaba ng price. Si Bahafar. Ayan, shoutout sa'yo. Alam nyo, tanongin nyo si Meta AI. Sa mga sa mga kung anong gusto niyo malaman sa crypto. Halimbawa, kasi ako tinanong ko si Meta AI tsaka si ChatGPT.
Sabi ko, meron akong ganito kadaming XRP, meron akong ganito kadaming Doge, ganito kadaming SHIB, ganito kadaming lahat ng token ko, nilagay ko kung ilan. Sa tingin mo, magkano ang aabutin nito sa bull market ng 2025? Ayan, tanungin niyo si ChatGPT tsaka si Meta AI. Sasagutin kayo nun, mga Lodi. Kahit Tagalog, English, sasagutin kayo nun. Tanungin niyo yun. Pero bago niyo gawin yun, tapusin niyo muna yung video natin. Tsaka mag-like kayo ng video, ha. Dami nyo natututunan dito, hindi kayo nagla-like, ha. Napakasarap makita ng Doge sa $30. Malala talaga ako niyan. XRP, Shiba, and Doge sagot sa kahirapan. Kaya 2025 September half ng mga tokens, coins ko, kukunin ko na. The rest, iiwan ko na lang, nasa stock pa din. Okay, sabi ni Rasta Pelas. The Freedom Squad, ayun, salamat sa iyo, idol. Si Chris Pogi, alam ko boss, motor yung Supra eh. Baka nagdadrive papuntang Moon yan, boss. Okay. Guys, subscribe na kayo. Ayan, tama, para pumogi kayo lahat. Si JC, grabe 400 boss, ilan talpak mo? Naka times 50 ako lagi, boss. Ayan, tama ka dyan. Times 50. Ayan. $100. Lagi, minsan 150. Ganun. Lots BitGet wallet, okay din ba yun? BitGet, naka-BitGet ako. Yung wallet ng BitGet, meron ako nun eh. Kaya lang hindi ko siya nagagamit eh. Meron kasi kaya ako nagkaroon ng wallet ng BitGet kasi may pa-airdrop nun yung ano ba yun? Yung isang token ng BitGet. Merong pa-airdrop nun kaya gumawa ako nun kasi dun siya mapupunta. So nung nakuha ko na siya, yun hindi ko na nagamit ulit. Ang tagal na nun eh. Siguro, ewan ko ilang buwan ko na hindi nagagamit, nasisilip. Pero baka okay yun. Idol, hindi ko pa alam eh. Singkonduling. Sabi ni Boss Robo, hindi ako si Jeblo. Huwag nyo kasing, hindi, magkaiba kaming tao, mga idol. Si Boss Robo, magaling sa trading talaga, solid yun. Ako, hulalisis lang ako, katulad ng sinasabi niya. Nanguhula lang ako, mga idol, no? Nakakachamba lang. Chambahero lang tayo sa 3-point, mga idol. Si Kuya Harl, dumadami na gustong mag-crypto, pero mga ka-workmate ko, mga ewan, mas gusto pa mag-scatter. Mas madali daw pera dun eh. Mas madali rin maubos. Pag may tapon account mo, sabi ni Chiri ko, kawawa naman kaming nakasubscribe. Ayan. Tama, subscribe kasi kayo. Si Maintele, interesting live, shoutout sa'yo. Si Jeremy Palo, shoutout. Cute talaga ng thumbnail ng mga videos mo. Madali lang gawin yan, mga idol. Yung thumbnail ko, madali lang yan. Paulit-ulit lang ang ginagawa ko. Minsan, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung thumbnail ko. Napakabilis lang. Sarap ng lakas ng loob at puhunan, sabi ni Jerry Diaz. Kala ko nga, ikaw talaga yan si Boss. Sir, kaboses kasi. Sabi ni Darwin, hindi po ako yun. Sabi ni Big D, di siya yun, dati nagko-content pa kasi yun, ngayon live na lang. Di na siya nag-upload ng video, maganda din subaybayan yan. Marami rin ako natututunan dun kay Boss Robo, tsaka kay Idol Mark Lerma. Toto si Cabalo, ayan, dilis tawag sa atin. Hindi, tawag sa atin yung shark. Yung iba yung pag medyo malaki na, shark. Tas shrimp, yung mga maliliit talaga. Sa atin, tama, dilis. O kaya hibi. Pinakamabigat na isda yun eh. Anong pinakamabigat na isda? Hibi. Ninoy. Yun, shoutout sa'yo. Si Jonas. Boy, boss, may idea ka ba sa Bitcoin? Wala ka idea dyan, idol. Nesimo, nakasubscribe ako at nagla-like lagi ng videos mo, boss. Huwag mo akong kalimutan pag nag-big time yun. Nandito lang, hindi ako titigil sa pag-YouTube, mga idol, kahit na pumalda tayo. Siyempre, trabaho na natin to eh. Lord, silipin mo naman yung Gala coins. Ganyan. Yung Gala, sabi ko nga sa inyo, mga idol kahit na mga walang kwentang coins, nagpa-pump o nagtuto the moon sa sa bull market. Paano pa kaya yung may mga utility tulad ng Gala? Yeah? Gala, Star Atlas, mga ganyan, di ba? Uy, grabe pala, no? Hindi. Nabenta ko kasi ito talaga yung Gala ko. May Gala ako dati. Nang profit na ako, binenta ko na at nilipat ko na siya sa XRP.
Pero goods yan, idol, goods yung gala. Lodi, no? Goods yan. Lalo na kapag pumatok ulit yung mga ginagawa nila mga games. Goods na goods. Si Nya Smith, shoutout Lord, solid na mga news at opinion mo. Lapag ko lang Kendo Inu. Oh, ayan, may Kendo Inu daw. Ang ganda ng indicator kahapon, sarap mag-trade, identical sa iba't ibang time frame. Talagang sure win ang ganong move. Oh, ayan. Medyo hindi ko nga nabasa yung kaya talo ko kagabi. Buti nakabawi lang ako. At least kahit pa paano 20 USDT. Dapat niya hindi ko muna ibalagay sa XRP. Ipunin ko sana kaya lang wala na, tinamad na. Isip ko ayoko na mag-ipon, dire-diretso na diyan sa bodega. Talo siya hanggang umaga. Tulog ka na kasi Boss Jeblo, ikaw ang salarin kagabi nahanap. Talo ba si Boss Robo? Kasi yung sa long, doon ako nakasabay tas natulog na ako eh. Tuloy-tuloy pa rin si Boss Robo. Hindi ko alam kung natatalo na siya ng bandang huli. Si Sadflute, di ako yun, idol. Tropa ni Boss Robo yun, si Sadflute. Si Junel, ayan, shoutout sa'yo. Anime manga mo, boss, wala kang coins na nakatambay sa exchange. Nasa exchange lahat ng coins ko ngayon. Mga Lodi, lahat halos. Mag-ingat talaga sa pag-input ng password na naka-video kahit naka-hidden yan. Pwede yan makita. Ang ginagawa dyan, i-convert lang yung video mo, image. Doon may kita ang detail bawat second ng video. Sabi ni MJ Gaming, shoutout sa'yo. Just a small info, yung isa sa founder ng XRP dati ay pasok sa top 100 richest in the world nung dating nag $3 ang price niya. That was about 7 years ago, sabi ni Channel. No? Bago ata sila makasuhan nun eh. Sa Dirty Diary ko na lang sinusulat yung sa Dirty Diary. Sa diary ko na lang sinusulat. Sorry Sorry, kwento ko cherry Si Robalada, shoutout sa'yo. Gaming Croc TV. Stock Tambay, idol. Stock Tambay. Si Elino Makod, shoutout sa'yo. Ang PayPay ko na tinatalpakan, pumping din, ay paawat, may scam coin na daw mo. PayPay ni idol, yung Chinese version ng Pepe Coins. Huwag mo sabi, kala ko nagda-drop ngayon, tas sa'yo umangat pa rin ha. Medyo nagda-drop ngayon ang kanyang PayPay. Pero ganun talaga, mga Lodi, no? Ano yan? Kung naniniwala ka sa PayPay ng China, pwede kang magbudega ngayon, mga Lodi, no? Mataas yung inano niyan. At least bumalik siya dito sa part ng ng November. Nandito siya ngayon sa part ng November, no? So kung aangat yan, aangatan niya tong December, paldo si idol talaga. Magbubudega pa sa PayPay yan. Ayan. Meron akong video niyan, idol. Nanood ka ba ng video ko? Sinabi ko yun Panoorin niyo mabuti, mga Lodi. Bonaspera, shoutout sa'yo. Si John Nardadan, shoutout sa'yo. May war yun, Lods, nung binili niya yung Twitter. Tiwala lang sa mga coins natin at bullrun. Sabi ni Ronwell. Shoutout sa'yo, idol. Nakalike at sub ko na, boss, 4 times. Ayan, sabi ni Bihon. Shoutout sa'yo. Si Intro Gaming. Link bio para makasali sa GC or Discord. Let's go, mga technique. Basta di live trade at may link. Nagbebenta alams na. Ayan. Pag may mga bayad, dahil na yung mga signal, bahala kayo dun. Hindi ko sila sinisiraan, no? Baka kasi magaling talaga sila. Pero why na kayo yung mag-aral ng sarili nyo para kahit na wala kayong bayaran, kaya nyo na. Meron naman tayong demo trading. No? Practice kayo mag-trade. Demo lang yan. Bibigyan kayo ng $100,000 dyan eh. Tapos magti-trade kayo. Pero hindi nyo makukuha yun. Siyempre, pa-practice lang kayo. Pero live yun. Kung ano yung presyo ng BTC, kung ano yung nangyayari sa BTC, ganun yung nangyayari sa demo trading mismo, live na live. So, kung ganun lang yun. Kumbaga, hindi lang kayo nanalo kasi demo lang yun. Pero masasanay kayo doon pag trade kayo ng trade. Sa BitGet, meron nun. Nandiyan yung link natin ng BitGet.
Ibig sabihin yan, Kuya Jeb, sikat ka na kasi bull run na kaya marami nanonood sa'yo. Pagdating ng bear market, 4 na lang manonood sa'yo kasi scam na daw ang crypto. Balik sa dati, no? No, si Joel yan. Tsaka si Joel Latore, tsaka si Josel Managis. Ayan, na-shoutout sa'yo. Niga Galaxy Dota. Nagbenta ako ng XRP at XLM. Laki ng logi ko. Ba't kasi nilipat ko sa Deadcoin na Algorand? Nako, pumalo naman yung Algorand nakaraan. Si RS Lozano, shoutout. Magma. Okay lang ba ilagay lahat ng USDT pag mag-TP na sa bull run? Oo naman. Stable coin. John Bennett. Doon talaga mangyayari doon. Stable coin muna bago mo ilabas. Si John Benedict. Ayan, Pirmalan, shoutout sa'yo. Sa Atlas, paldo rin si Skylab. Ayan, shoutout sa'yo, idol, pati sa Gala. Si Callen Stadfield, salamat sa pag-update sa amin about sa Crypto World, Boss Jeb. Isa kang alamat. Like nyo na ang video para ganahan ang inyong lingkod. Tama yan. Boss, Jeb G Blue, kamusta ang budiga mo? Ayan, ayos ba? Oh, budiga lang tayo kahapon, onti lang talo eh. Boss, mga magkano target price mo kay Floki? Hindi ko sure, hindi ko alam eh. Pero tinanong ko yung kay Meta AI. Tanungin niyo kasi mga idol, nakakalibang yun. Tanungin niyo yung mga si Meta AI tungkol sa crypto. Magugulat kayo sa mga isasagot niya. Hindi. Asan yung mga online limos dyan? Okay na si Cobra, nagagalit sa inyo. DJ, shoutout idol, nag-comment din ako doon pero hindi ako nagde-trade. Ayan. XRP din naman pag lumabas na ang major catalyst ng Ripple, yung RLUSD. Ako si J-Lo, shoutout sa iyo. Subscribe Dan. Si Zayna, shoutout sa iyo. Pa-help po Kuya Jeblo. Ba't saan nangyari sa iyo? Pwede bang tanggalin yung search daily conversion limit? Di ko kasi ma-convert yung USDT sa XRP. Laging reach daily conversion. Hindi ko ako makasabay pag mababa ang XRP. Sa BitGet po ito. Kapag i-convert mo, i-trade mo na lang. Maliit lang naman yung bayad nun. Huwag mo na i-convert. Trade mo na lang, idol. Taka sa spot, trade mo. Ganun lang yun. Sell mo. Ganun talaga yan eh. May daily talaga sila mga lodi. Ako hindi ko naman alam, hindi ko naman tinatanggal yun. Tsaka ginagamit ko lang yung daily na yun kapag kino-convert ko lahat ng mga maliliit na coins ko sa BGB. Isang beses lang isang araw kasi yun, idol eh. Pero kung gusto mo talagang palitan, i-trade mo na lang, ipunta ka sa sa spot. Benta mo. Maliit lang naman yung gas fee nun. Kasi nasa BitGet ka naman eh. Di lang sa crypto bullrun, pati sa channel ni boss. Bullrun na din yung mga message niya. More message to come. Pag nag 1K comment yan, ramdam na ramdam mo na talaga ang bullrun. Sabi ni idol. Randy A, shoutout sa'yo. Si G1, hindi ako nakasabay sa crypto kagabi. Nasa Forex kasi ako. Hindi ako nagpo-Forex, idol eh. Si John, shoutout sa'yo. Ayun, yung Abe daw, malakas. Mahes Bara. Patagong nanonood habang nasa office, nagtitrade gamit ang laptop. O, ayan. Oo nga, may meme coin daw sila pero wala pa ako nun eh. Si Dom, nakaset na sa spot ko kung magkano i-out yung token ko. Set ko na agad pag nasa peak na ang token ko. Naabot niya na. O yun, may plano ka na, congrats. Saka idol, need din natin i-share ang seed praise kay Mrs. Hindi siya talaga nakakaalam nun mga lodi. Nakikinig ako lagi si idol, XRP holder din ako since nung may kaso na. O congrats sa'yo idol, congrats na agad sa Edward. Panalo ka na ngayon. Nagdagdag ako boss ng say. Sana masama sa mga news mo soon. O sige. Okay din naman yung say. Laging yung dip na lang ang hinaabangan ko, Idol Jeblo, para bili. Di naman kasi ako marunong sa trading, puro imbak lang ako. Maganda yan, Idol, isa sa mga magandang strategy yan. Niniwala ako 2 to 3 years iba ang price nito kaya ginagrab ko na ang opportunity. Tama ka dyan, Idol. Si Japkin to. Okay yan, DCA. DCA is the best strategy, mga lods. Mas nagiging kaboses ni Ryan Rem si Boss Rob.
Grabe naman kayo kay Boss Robo. Present, boss, sa gabi na lang talaga ako nakakanood ng news. Upload mo after work. Salamat sa everyday update about crypto. Ayan. Si Dance Random Video. Ayan, idol. Shoutout sa'yo. Chinquay Lay. Ayun, napaka-racist mo ha. Lods, anong masahe mo dun sa meme coin ng Ripple? Wala pa ako nun mga Lods eh. Wala pa. Si John Michael Carlo, shoutout sa'yo. Buti napanood ko si Kuya Jeblo nung nasa 29 pesos pa si XRP. Doon ako nakabili ng 1,000 XRP. O, panalo na si Idol. Nag 4 times na. 6 times, 5 times na ata. Yan, Anata, sobrang swerte ng maraming hawak ng Doge kasi sure hit na talaga yung $1 next year. Ang tanong, titigil ba siya sa $1 lang? Lapag ko lang pala ulit, baka trip nyo pag-aralan. O ayan ha, tignan nyo yung mga sinasabi ni Idol. Mga murang coins na mapapamura ka rin sa 2025 kung trip nyo lang next year. Ingat pala sa mga wasiwas ng BTC bandang 107k. Pwedeng iakyat niya pa kayo sa 109 bago kayo ibulusok pababa. Nakita ko lang sa chart. Malupit si Idol, bumabasa ng future. Bullish ang crypto, bullish din ang comment section ni Idol. Si Shank, shoutout sa'yo. Chill Asian Boy, Idol. May 1,000 pieces ako ng XRP long term hold, 5 to 10 years siguro. Okay na yan. Okay na yan. Okay pag in-hold mga Lodi. Sabi nga, 'di ba, pag di mo kayang i-hold ng 5 to 10 years ang iyong in-invest, wag ka na mag-invest. Sabi niya yun, Warren Buffett. Tutorial sa trading, punta ka na lang kay Boss Robo, meron siya. Si Roy, Hook, Ralph, sana mangyari na nga yan, Boss Jeb, kay Doge. Sana nga eh. Dati may hold akong Pepe, boss. Ngayon, hawak ko na lang palagi, lalo sa gabi. Malinis ba yan? Malinis ba yan? Mabango ba yan? Mabango. Pag nag 1 pesos mga meme coins, bawing. Oo, pag nag 1 pesos, bawi talaga. Sobrang bawi. Grabe, boss, okay lang. 4 AM na ako nakakatulog, kakapanood dito sa channel mo. Grabe ka naman, 4 AM. Gusto ko ang good vibes at di pa ako nakakamove on sa camel ng hingal. Yan, sana nga Sparta, no? Si Boss Robo, sa tunay na buhay si Ben. Grabe kayo, Nakawin niyo si Boss. Ayun na, share ko na din si Boss Robo. Nakasub na ako sa kanya ngayon. Finally, makasabay din ako. Ingat-ingat kayo pag nagtitrade si Boss Robo. Kailangan na si Boss Robo kasi malaki yung kapital nun mga idol, no? Kailangan kaya nyo siyang sabayan. Sa akin, Boss Jeblo, nag-trade ako na sunog pag position ko kabila. Biglang nawalan ng kuryente. Mahalas yun Grabe naman, mahalas yun. Ba't nawala? Wala ka ba cellphone? Hindi naman nagbo-brownout yung cellphone Ba't meron ka nun? Bagong subscriber mo ako, pinakikinggan kita habang nag-work ako kasi 1 oras mahigit ka pa magsalita. Nakakaaliw, hindi boring. Ask ko na din, Lods, ano yung slippage fee at ilang percentage pa ba dapat iset? Nakikisabay kasi ako sa mga trade tapos di ko alam yung percentage ng isiset ko. Depende yung kung magkano yung margin mo, idol, kung magkano yung leverage mo. 'Di ba? Kung naka-times halimbawa, meron kang 100 USD, meron kang ita-times mo lang 'yon kapag naka 50,000, 50 times 50 ka, naka 50,000 ka kapag naka 1,000 ka, 'di ba? Ganun lang 'yun Pag gumalaw ng 5% o 5% yung market, ganoon din mangyayari sa sa margin mo. Pag halimbawa, gumalaw ng 5% yun, bawas ka agad ng 50% dun. Ganun na yun. Pag umangat ng 5%, panalo ka agad ng 50% ng margin mo. So, ganun lang yun, idol. 'Di ba? So, maganda doon kapag may stop loss ka. Kasi, ang Chloe, sinaan mo yung Chloe, makaka-copyright ako. Kapag tawag dito, wala tuloy ako. Kapag may stop loss ka kasi, nagkakaroon ka pa ng chance mag-trade sa mga susunod. Kapag may sasagad yung isang trade mo, halimbawa, nag-trade ka ngayon, stop lossan mo, kunyari $100 yung yung hawak mo. Mag-stop loss ka ng mga 10 USDT. Tiyempohan mo, di ba? 10 USDT. Pag natamaan yun, okay na, pahinga ka muna. Tiyempo ka na lang ulit. Ganun. Kasi kunyari, nag-trade ka ngayon,
mali yung position mo, tapos ang stop loss mo sagad na, pag tinama yung stop loss mo, wala ka na agad pang trade sa susunod. Hindi katulad nung may stop loss ka ng maliit lang, kung mali yung position mo, makakabawi ka sa susunod na trade mo. Kunyari, mali ka ngayon, 5 beses ka nagkamali. Sabi nga ni Boss Robo, di ba? 10 beses ka nagkamali, yung pang 11, tama na yun. Hindi ka naman laging mali eh. So, kailangan lagi ka may stop loss para hindi ka nauubos. May chance ka pa mag-trade sa mga susunod. Secret! Kamots. Ayan. Boss Jeblo, paano naman po yung Coins PH to BitGet? Gawa ka naman ng video. Meron na nun sa YouTube, idol. Bago nyo ako tanungin. Search nyo muna sa YouTube. For sure, meron na nun. Di ba? So, ayan. Idol, Jeblo, OKX kasi gamit ko. O, yan. Pag OKX kasi, mga Lodi, ito, ulit tayo natin. Kasi gamit ko. OKX gamit ng mga ka-work ko na nagki-crypto din. Pwede ba lipat asset ko from OKX sa BitGet? Opo, pwede po yun. Gusto ko BitGet para parehas sa'yo, makasabay. Alam mo, idol, kung ginagamit ng mga kasama mo dyan, OKX, halos parehas lang naman yan. Halos parehas lang yan, idol. No? Mas maganda kung marami kang kasama. Hindi naman tayo magkasama eh. So, minsan, hindi mo ako makakausap, di ba? Pero yung mga kasama mo sa trabaho, lagi mo makakausap. So, mas maganda siguro kung OKX ka na lang din. Okay din naman yun eh. Pera na lang kung pati mga katrabaho mo lilipat sa BitGet. Lahat kayo magbi-BitGet. No? Hindi ko naman kasi baka isipin mo, mag-BitGet ka na lang para mapunta ka sa link ko. Hindi ganun. Siyempre mas maganda kung may komportable ka rin. Idol, no? Kasi wala naman ako lagi sa tabi mo. Pag nagtitrade ka, mga katrabaho mo nandyan. Sila OKX, tas ikaw magbabago ka na. Sabihin ng mga trabaho mo, nagbago ka na. Job Quinto masyado ka nang nadala ni Jeblo, hindi mo na kami lab gaganon yung mga trabaho mo. Okay na yun, dyan ka na lang muna. Kasi parehas lang naman yun idol eh. Halos parehas lang yun, no? So ayun, kung ano nakikita mo, ganun lang din yun. Kumbaga, pag magti-trade ka, ganun lang din, parehas lang naman ang presyo ng Bitcoin ko sa presyo ng Bitcoin dyan eh. Parehas lang yun. Tsaka wag mo iwan yung mga tropa mo, idol. Masama yun. Ayan. So, ayun. Ayun yung ating news. Taragis talaga yan, oh. Grabe, 99.8 na. 99.8, mga idol, ang ating Bitcoin, no? So, ayun ang ating news ngayon. Sana enjoy nyo ang ating news. Mga Lodi, kahit ako, hindi ko na-enjoy yung tawag dito. Ang bagong karakter ng Tekken na si Clive Chiquitong Burikito. Ayan, no? So, hindi ko siya na-enjoy. Although, ginagamit ko si Noctis sa Tekken 7. Kaya lang, nawala yung ko eh. Bad trip ako dito. So, ayan na. Kita-kits tayo bukas mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. At huwag nyo kalimutang i-like yung video natin Like nyo lang yung video natin, no? So, yun lang. Kita-kits. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to the channel. And when you a kid, just play Melon Playground. It's for free. You can actually get Melon coins to buy mods. So, get it. Just subscribe. I don't care.